So, sa pangatlong dahilan kung bakit hindi na dapat makipag-usap siguro si Inday Sara kasi gusto niya makita kung sino talaga magiging tapat sa kanya. Dahil kung siya naman talaga ay mananalo bilang presidente, dapat kilala niya kung sino yung tapat sa kanya, nanindigan sa kanya, at ito yung mga tao na hindi nagpapabili ng kanilang mga boto at ng kanilang mga politika. Importante kung sino talaga ang maaasahan. Kaya naman, kung ako rin si Inday Sara, hindi ako makikipag-usap. Dahil mas importante sa akin na malaman kung sino maasahan ko pag ako'y naging presidente, no? O pag siya'y naging presidente. So sa tingin ko, by and large, yung nagsabi sa akin, nagmungkaki sa akin na dapat kausapin si Inday Sara dahil maraming ayaw nang bumoto sa impeachment, wala nang nagmimiron, ang suhestyon ay kausapin pa si dating Speaker Lord Velasco na malapit na kaibigan ng Inday Sara at marami pa yung mga kontak sa Kongreso na pwedeng pakiusapan. At nag-aantay lang naman daw talaga yung mga congressman ng taong kakausap sa kanila at hindi naman talaga sila susuporta na sa impeachment, no? Dahil alam nila na kapag sila sumuporta sa impeachment, chances are ilang tulog na lang presidente na si Inday Sara Duterte. Pero sa tingin ko nga, bagamat pa yung taong nagmungkahi yan is well-meaning, hindi na dapat makipag-usap si Inday Sara Duterte. Unang-una, nabili na ang boto ng mga kongresista. So wag na tayong magulat na meron silang sapat na numero para makarating sa Senado ang impeachment complaint. Ngayon, ang labanan talaga dito ay unang-una kung magkakamali na naman sila sa proseso, gaya ng pagkakamali nila nung unang impeachment. No? Nasabi ng Korte Suprema, lima-lima na yung impeachment na yan, no? Ay pinagbabawal ang mahigit sa isa. Pangalawa, bukod sa nabili na mga congressman, alam niya na ang mga Marcoses ay hindi papayag na hindi matuloy ang impeachment at least sa mababang kapulungan. Dahil whether or not si Tambuluslos ay speaker, alam naman natin na kahit sinong speaker ay nanunungkulan dahil meron niyang basbas galing sa presidente. At pangatlo, siyempre si Inday Sara naman, nais rin niya makita kung sino talaga ang tunay na tapat sa kanya. Dahil pag siya naging presidente, dapat alam niya kung sino maasahan, alam niya kung sino talagang maninilbihin na tunay sa bayan, alam niya kung sino talaga ang magsusulong ng agenda ni Inday Sara pag siya naging isang presidente na. At sa tingin ko, ilang tulong na lang ay presidente na siya. Okay? Ayan, ako si Jovi, Bangag, Traidor, Plastic, Batasa, napakasinungaling. Si Super Radyo Aquino. Ay, nako. Tapos, yan, mga ghost projects, yan. So anyway, mga kaibigan, no? So, again, thank you dun sa nagmungkahi, pero hindi ko na po yan pinaharating kasi kilala ko naman po si Inday Sara. Alam ko po na hindi siya gagawa o gagalaw na parang trapo para masalba ang kanyang sarili dahil alam niya na wala naman siyang kasalanan. At sa tingin ko, yan yung pang-apat at pinaka-importanting dahilan kung bakit hindi makikipag-usap si Inday Sara sa mga congressman. Dahil alam niya, walang basihan ang impeachment, wala siyang pagkakasala na gawa sa taong bayan, ang taong walang masamang ginawa sa taong bayan, hindi dapat nakikipag-usap na parang trapo. Haharapin niya at papatunayan niya na wala siyang ginawang masama at dahil po dyan, malinis ang kanyang konsyensya. So in the end, hindi dapat makipag-usap kasi wala naman talagang basihan yung impeachment, politika lang yan, talagang yan ay isang pamamaraan para ang mga Marcoses ay matupad ang kagustuhan nilang manungkulan forever again, part 2. At bakit ka naman makikipag-usap dahil alam mong wala ka namang pagkakasala at malilinis sa pangalan kung patas ang paglilitis sa Senado. Well, siguro sa susunod naman pag-usapan natin, magkakaroon ba ng patas sa paglilitis sa Senado? Dahil ang ating conclusion ay kahit anong mangyari, ang mga bangag ay pagpapatuloy ang impeachment sa Kamara de Representante. Pero siguro sa susunod na spokes hour na yan. Well, maya po, dahil sa Graz nga po tayo, isang UNESCO Heritage Town, siguro susubukan natin na mag-live muli. Dahil alam ko napaaga itong ating live, kasi nga po, seryoso yung pag-uusapan natin, maya-maya baka hindi na tayo makapag-usap ng seryoso. Kaya inuna ko na itong seryosong vlog natin at maya-maya naman siguro yung ating nakagawi ang oras na alauna rito, alas 8 dyan sa Pilipinas, po pwede na natin gamitin yung ating travel vlog. Okay? So again, hindi dapat makipag-usap si Inday Sara dahil unang-una, nabili na yung mga kongresista. Pangalawa, yan ay kabahagi na ng script ng mga Marcos at dapat magpatuloy ang impeachment. Pangatlo, bakit naman siya makikipag-usap? Nais niyang malaman kung sinong tunay na tapat na supporter niya sa Kongreso. At pang-apat, ang pinaka-importante, wala naman siyang nagawang pagkakasala sa taong bayan. Bakit siya makikiusap para siya mag-absulto? Let's let the evidence prove
na wala talagang basihan itong impeachment na ito at malinis ang konsyensya ni Inday Sara Duterte.